ihahatid sa inyo yung mga nakakatawa o pangit moments na sinasabi ng China against sa Pilipinas. Alam niyo po ba mga kababayan ko na tameme po ang mga Tsekwa. Ang mga Tsekwa, mga kababayan ko, nung nakakita po sila sa dagat ng kopi ko. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig, kopi ko po. Pinagkamalan nila at sinabi nilang basura. Panoorin muna natin to mga kababayan ko at gisahin muna natin to ditong pag-usapan, itong balita na ito. Naglabas ng sariling video ang Armed Forces of the Philippines para patunayang nang agaw ng supply ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nilinaw rin ng AFP na bagamat armado ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre, hindi nila tinutukan ng baril ang mga Chinese. Naku. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Naku mga kababayan ha. Ito maliwanag pa sa sikat ng araw to ngayon mga kapatid. Inaakusahan nila ang Pilipinas na nanutok daw ng baril sa mga Chinese Coast Guard ha. Naku! Wala. Lapitan yung radyo. Ito hindi nilabas ng mga Chinese to mga kababayan ko. Hindi nila inilabas to sa public, hindi nila inilabas to sa publiko. Ang nilabas lang nila mga kababayan ko yung ang tawag doon? Yung pag-airdrop tapos yung pag-kuha nila ng sinasabi nilang mga kontrabando daw ng Pilipinas. Ito panoorin natin ha. Hindi nila nilabas to. Ganito po kinakawawa ng mga Chinese ang ating mga Pilipino soldiers doon sa Sierra Madre. Panoorin natin. Lapitan yung agad yung para drop. Grabe oh. Malapat. Yung malaking yan, yung malalaking boat na yan, yan po yung sa Chinese. Yung mga maliliit na 2-person boat, yan po yung sa atin. Tintero sa dagat ang eksena nang makuhanan ng dalawang mas malaking rubber boat na yan ng China Grabe oh. Coast Guard. Hinahabol ng mga ito ang dalawa ring mas maliit na rubber boat ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal noong May 19. Alam mo na to, nagtataka ako sa international rule of law. Hindi pwede magpatrolya ang China dyan eh. Bakit nakakapasok? Doon ako nagtataka. Kasi supposed to be pwedeng barilin ng ano yan eh. Pwedeng barilin ng Coast Guard natin yan. Nagtataka lang ako ha. Pwedeng barilin ng Coast Guard natin yan. Kuha ang video mula sa nakasalsad na BRP Sierra Madre na pakaisana ng hinulog na supply sa dagat. Ito ha. Pero nang mamatalo ito ng China, agad silang nag-deploy ng mga rubber boat Grabe naman. para agawin ang supply ng mga Pinoy. Alam mo, pagkain na lang, ginaganyan pa ng mga Chinese. Diyos ko po. Dito na nag-umpisa ang habulan. Babagay lata. Muntik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Grabe. Hilahin, dalhin sa bakura. Nakakapanggigil itong pinanonood ko. Hindi tinantanan ng mga rubber boat ng China ang paghabol at pagitgit sa rubber boats ng militar. Grabe naman. Inaras na sila. Yoko. Sa bahura. Babagayin kayo. Dahil sa tensyon at paglapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre Tingnan nyo. Itong tagpo na to mga kababayan. Panoorin nyo ha. ng hanggang 5 metro, sinabihan ng mga sundalo na pumasisyon at maging alerto. Huwag niyo pa kuha. Kabarin natin, standby dyan sa Gantap. Ayan no. Kasi ito yung sinasabi ko, 5 kilometro from doon sa sa base ng ating Philippine Navy. Pwede nang bumaril yan sa totoo lang eh. Sa totoo lang, pwede nang bumaril yan eh. Kaya naririnig ko dito, standby yung babaril. Yung ba yung sinasabi ng Chinese tutukan sila? Kabarin natin dyan, standby nyo dyan. Ito. Narinig ko. Pakinggan nyo mabuti. 5 metro, sinabihan ng mga sundalo na pumasisyon at maging alerto. Huwag niyo pa kuha. Kabarin natin, standby dyan sa Gantap. Kabarin natin dyan, standby nyo dyan. Sa totoo lang hindi Pilipino ang gumagawa ng ng katarantaduhan sa West Philippine Sea. Nakikita ko dito China eh. Alam mo, yung pakikipag-usap ng mga general sa Singapore, they are trying to nalinisin yung pangalan ng nila eh. Nalinisin yung pangalan nung China against sa ginagawa nila. Ang gusto nilang palabasin dito, ang Pilipinas ang nangangawawa sa international
rule of sea. Kumbaga sa batas sa dagat. Tayo Pilipino ang nagpo-provoke. Pero as you can see mga kababayan ko, no, tignan nyo ha. Komosisyon at maging alerto. Huwag niyo pakuha. Yung baril natin, standby dyan sa sa gun top. Yung baril natin dyan, standby nyo dyan. Sa dulo ng video, kitang lumapit pa Kita nyo ha. Pagkain na lang ang pinag-aagawan na sinusupply sa mga nandoon sa BRP Sierra Madre, inaagaw pa ng mga Chinese. ang isa sa mga tauhan ng China Coast Guard na akmang aagawin ng supply sa kabilang rubber boat. Ayan no. Pero sinigawan sila ng mga nasa barko, kaya umatras sila kalaunan. Grabe. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga tagpong ito ang hindi raw ipinapakita ng China sa una nilang ipinakalat na video ng Correct. insidente sa Ayungin. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. Correct. Kasi para sa akin sinasabi ni AFP Chief Romeo Browner, tama siya doon na yung ating BRP Sierra Madre nagsisilbing himpilan base militar o base ng Philippine Navy sa Sabina Shoal, mga kababayan ko. Ito pa, no? Kung tatanungin kung pinapakalat ng China, tinutukan sila ng baril. Para sa akin. Kung tinutukan sila ng baril, mga kababayan ko, because may lumabag yung China doon sa 5 kilometers ba yun? 5 meters shoreline ng base. So supposed to be, parang ang dating nito mga kababayan ko, trespassing na sila. Tinatraspassing nila. Although tinatraspassing naman talaga nila yung pag-aari natin na dagat. O pag-aari nasa EEZ natin, tinatraspassing nila. Mga kababayan ko, kung tutusin, kung sinabi nila na may baril yan, wala lang problema. Alam mo kung bakit? Isa lang katwiran ko dyan sa mga Pilipino Ito lang. Isa lang ang katwiran ko sa mga Pilipino na kumakampi sa China. Kung nakita nyo may baril yan, tandaan nyo, base yan. Of course, may baril yan. Hindi naman water gun ang dala niyan. Alam mo, ang labanan sa dagat, hindi lang bombahan ng tubig eh. 'Di ba? Armado rin ng mga baril yan. Mga kababayan ko. Kaya kung makikita nyo, parang ang dating nito, kinakawawa ng Pilipinas and China sa international community, no, mga kababayan ko. Honestly, mga kababayan ko. Suga pa talaga ang China sa ginagawa nila. Tuloy. Bagamat pinalalabas ng Beijing, Ayan, nakikita nyo na yan. na nanutok daw ang mga Pilipinong sundalo ng baril, nalinaw ng AFP na hindi ito totoo. Alam mo, poste nila yan eh. Malay natin ganito. I give you a scenario. Malay natin ganito. Yung mga sundalo na yan, baka mamaya biglang pasukin yung base nila. Biglang pasukin ng China yung BRP Sierra Madre. Tutukan sila. Kunin sila dun sa kasi banta ng China, lahat ang papasok diyan, mga kababayan ko. Lahat ang papasok diyan, mga kapatid, huhulihin daw nila sa kanilang pag-aari. Di umano na teritoryo daw kuno nila. Malay nyo, mga kababayan ko, damputin yung mga sundalo natin, kunin doon, batubusin, pero ibigay muna sa China ang karagatan ng West Philippine Sea. May mga tendency ganun. Or meron din syempre, alam nyo, yung mga sundalo natin dyan, gutom, pagod, puyat, kakabantay sa ating teritoryo, mga kababayan ko. Kaya hindi natin masabi kung dahil may hawak silang baril, syempre hindi natin alam, baka biglang sumugod yung mga yan, i-captured yung base natin doon. Andun yung mga tendency ganun, mga kababayan ko na nakikita ko. Kaya wala akong nakikitang masama na ginagawa ng ating mga sundalong nagbabantay sa West Philippine Sea, sapagkat mga kababayan ko, kung makita man natin silang may baril, karapatan nila yon at unang-una, duty nila yon, mga kababayan ko, as a Filipino soldier, protektahan ng ating soberenya, mga kababayan ko. Our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement. Lahat yan. No, hindi pwedeng hindi ka handa in case Correct. something happens. Alam, Madalas magbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard tuwing resupply missions sa Ayungin. Pero ngayong eroplano na ang gamit ng Pilipinas, hindi pa rin daw sila tinatantanan ng China. ganoon talaga hindi nila gagawin yun kasi what they want is lumayas yung ating tropa
doon sa BRP Sierra Madre at yung BRP Sierra Madre ay hayaan na lang malusaw doon sa gitna ng dagat, mga kababayan ko. That's the plan. Yan ang plano eh. Yan ang plano nila, mga kababayan ko. Na sirain, wasakin na mawasak na lang yan, kalawangin na lang yan dyan sa Sabina Shoal, mga kababayan ko. Dahil, yan naman yung gusto ng China para makuha nila eh. Alam mo, hindi kasi magiba-giba ng China yan. Hindi masugod-sugod ng China yan. Hindi nila matanggal-tanggal yung barko na yan, mga kababayan ko. Dahil nasa serbisyo pa po natin yan. Yung BRP Sierra Madre. That is our warship, mga kababayan ko, na sinadsad sa bahura upang magsilbing base militar. Na sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan ko, na hindi na nga daw yung pwede at hindi na daw tumatakbo. Pero mga kababayan ko, nire-recognize yan. Alam nyo po ba pag ginalaw po ng China yan? Alam nyo po ba kahinat na ng China? Isang malaking gulo at isang malaking gera. Tuloy. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. No? Correct. Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Alam sa totoo lang, AFP Chief Romeo Browner, kahit padaanin natin sa dagat, padaanin natin sa area ang pagbibigay ng pagkain sa kanila, tandaan nyo to, no? Hindi magpapatalo yan China. To be honest, hindi magpapatalo yan China. Hindi nakahayaan na makakain ng sundalo natin because ang gusto nilang mangyari, gutumin yung ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Yun na nga eh. Sumutotal, 3 lang sa 4 na batch ng rasyon ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Isa raw ang naagaw ng China Coast Guard at tinapon lang sa dagat nang makitang puro pagkain at gamot lang ang laman. Grabe. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-udyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Kita nyo, pagkain na lang ayaw pa ibigay ng China. Ano kaya mga kababayan ko? Agawan natin kaya ng pagkain yung mga Chekwa dito. Ano kayang pakiramdam na gutumin natin yung mga Chinese dito? Pangit naman salita yan, pero hindi ginagawa ng Pilipino eh. Because ang Pilipino sobrang mapagpatawad at mapagbigay eh. Pero tignan nyo mga kababayan ko, isa itong pagpapakita ng China ng kanilang puwersang na ginagamitan nila ng dahas. Mga kababayan ko. Yan po ang words ko Dahas ang ginagamit nila, hindi po bilateral talks. Kaya yung sinasabi ng general doon sa yung chief minister ng China na dumalo doon sa Shangri-La forum sa Singapore, mga kababayan ko, isang malaking kalokohan yun eh. To be honest, I don't care kung pikon na kayo, no? Wala kaming pakialam kung pikon na kayo o wala akong pakialam kung pikon na kayo. Ang sa amin dito, nilalaban namin yung soberenya namin, nilalaban namin kung anong dapat meron sa amin, nilalaban namin yung dapat na pinakikinabangan ng mga mangingisda namin, nilalaban ng Pilipinas yung karapatan namin sa sarili naming exclusive economic zone. 'Di ba? Sa totoo lang, suga pa kayo eh. 'Di ba? Suga pa kayo. Can you imagine mga kababayan ko, 9-9 line going to 10-10, ngayon 13-13 line. Ano susunod? Pati Mindoro gusto niya nang kunin. 'Di ba? To be honest mga kababayan ko, ang pinaglalabanan dito ng Pilipinas, hindi naman yung hindi yung langis eh. No, mga kababayan ko, no. Pero isa yan sa mga gusto natin na makuha. Yung natural gas na sinasabi natin, mga kapatid. Pero, ang matinding pinaglalabanan dito para sa akin, alam niyo kung ano? Rule of navigation. Yung rule of navigation law na tinatawag natin, yung malayang batas sa paglalayag sa West Philippine Sea. Alam niyo po ba mga kababayan, pag nakuha ng China yan, limpak-limpak na pera ang kanilang kikitain sa lahat ng mga barkong dumadaan dyan, na walang kahirap-hirapan China, na mayroong tendency na gamitin nila yan upang lumakas ang kanilang puwersa at hanay at bansahan nila. Na yan po ang katotohanan mga kababayan ko, na kanilang gustong makuha. Dahil hanggat inaangkin ng Pilipinas, inaangkin ng Vietnam, inaangkin ng Brunei, ng Malaysia,
Yang sinasabing teritoryo ng China na West Philippine Sea, mga kababayan ko, hanggat inaangkin nila yan at kinuklaim nila yan, mga kababayan ko, makinig kayo, mga kapatid. Hanggat kiniklaim nila yan, mga kababayan ko, mahaba-habang laban po ito. Siguro matanda na ako bago pa mapasatin yan o hindi pa mapasatin. Pero ang katotohanan nito, mga kababayan ko, yung West Philippine Sea na yan, dahil gusto nila, freedom ang gusto ng freedom of navigation. Hindi po, Chupaeng, I think hindi freedom of navigation ang gusto nilang makuha eh. Gusto nilang makuha yung control ng navigation doon sa West Philippine Sea. Kasi lahat ng dadaan sa kanila, magbabayad talaga. At napapansin ko rin, pag nakuha ng China, kaya itong Amerika, mga kababayan ko, aligagayan. To be honest, aligagang-aligaga ang Amerika, mga kababayan ko. Aligagang-aligaga ang powerful na bansa ng Amerika kapag nakuha yan ng China. Sapagkat pag nakuha yan ng China, mga kababayan ko, isa yan sa mga magiging alas, mga kababayan ko, magiging alas ng China laban sa US. No? Isa pa dito, bibigyan ko kayo ng example, no, mga kababayan ko. Ang China, nagpautang sa mga iba't ibang bansa. Bibigyan ko kayo ng example, iba't ibang bansa na tinatayuan nila ng free port. Okay, free port o fort, mga kababayan ko, ng kalakal, mga kapatid. Ito bingsin ito. Alam nyo po ba totoo to? Meron pong isang bansang tinatawag natin na Bangladesh. Bangladesh. Sa Bangladesh po, mga kababayan ko, kwento ko to sa Bangladesh po, namuhunan po ang China. Namuhunan po ang China. Inuto ng China ang presidente ng Bangladesh para makapagpatayo ng isang malaking free port ang China sa bansa nila. Ito po nangyari, mga kababayan ko. Ito po nangyari. Let's connect the dot, mga kababayan ko. Ang nangyari, nung pumayag ang bansa na Bangladesh na kapagtayo ang China ng malaking free port at papapasukin at papasok doon ng mga international ship at makokontrol ng China. Alam nyo po ang kasunduan, mga kababayan ko. Hello po, Tita Jobilin. Alam nyo po ang kasunduan ng Bangladesh at ng China? For 99 years, hahawakan ng China. Hahawakan ng China ang free port para sila ang magpatakbo. Gaano ka-traidor ang China? Makinig kayo kung paano naging traidor ang China, mga kababayan ko. Lahat ng Bangladesh, tinanggal nila doon sa free port. For example, meron 60,000 employee doon sa free port na yon. Tinanggal nila, pinalitan ng puro Chinese personnel. Ngayon, mga kababayan ko, nag-invest ang China ng free port sa Bangladesh. Ang ginawa nila, mga kababayan ko, pagkatapos pumirma, tinraidor nila, tinanggal nila lahat ng mga Bangladesh na empleyado, pinalitan nila ng Chinese. Ngayon, nagrarally sa Bangladesh yung mga tao dahil sa sobrang nawalan sila ng kabuhayan at puro Chinese na po yun nandoon sa part na yon. Alam nyo po bang taktika ng China yan? There is a two reason, mga kababayan ko. Number one, mapagaganda nila yung kalakal nila, mapanghahawakan nila kasi dun dadaan yung mga international ship at magdadry dock ng produkto para ibaba sa mga taga Bangladesh, kontrolado ng China. Pangalawa, magkakaroon ng base. O yan ito pa, pwedeng gawing base militar ng China, yung free port na yan, laban sa kung anong malapit sa Bangladesh na bansa. Diba? Ganun po katindi ang ginagawa nilang cycle. Ako po may kutob ako, mga kababayan ko. Ito, kutob ko lang to. Bakit dumadami ang pogo sa bansa natin? At kalat-kalat po ito sa Pilipinas. Nagtataka po ba kayo? Baka po, mga kababayan ko, magulat na lang po kayo. This is a national risk po sa bansa natin, mga kapatid. National risk po to. Nakakatakot. National security po ang pinag-uusapan natin dito. Nagtataka po ba kayo? Dumadami ang mga Chinese sa Cagayan,
dumadami ang Chinese sa Bamban, dumadami ang mga Chinese. Kumbaga kalat-kalat sila sa Pilipinas na nandito, mga kababayan ko. Baka po dumating ang araw, dumating ang time, mga kababayan ko, sumiklab ang gera doon sa China between the Philippines, mga kababayan ko. Madali po nila tayo mape-penetrate because of what? Andi dito na sila sa Pilipinas eh. Mabubulabog tayo, matataranta tayo. That is a taktika ng China. 'Di ba? Yang mga Pogo Hub na 'yan, maniniwala ba kayo doon? Baka nga base militar na 'yan. Ganun po kalupit ang diskarte ng China. Mapapasuko ka talaga nang wala sa oras. Kaya think of it, mga kababayan ko, mag-isip tayo mabuti na hindi nakakabuti para sa bansa natin yan. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Kaya nagtataka ako kay Duterte, masyadong pro-China. Tuloy. Dahil sa panibagong harassment ng China, pag-aaralan daw na ulit ng AFP ang estratehiya nila sa paghahatid ng supply sa mga sundalo. Pero kahit harapan ang nangaagaw ng rasyon ng China, wala pa rin daw balak pumalag sa ngayon ang AFP. Ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. We are practicing maximum tolerance. Grabe si Presidente, no? Practice the maximum tolerance. Peace pa rin ang pinag-uusapan. Ayaw pa rin ang gulo ng Presidente natin. Kaya swerte tayo kay President Bongbong Marcos eh. Mapagpatawad masyado. Pero pag napuno ang tao, Mr. President, wag naman sana dumating sa punto na makikipag-away yan para dyan sa mga putaragi sa China na yan.